Mga kaibigan, pag-usapan natin ito. Again, magandang araw po, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa aking channel. Pag-usapan natin mga kaibigan, etong kalokohan na naiisip na naman ni Bato. Na di umano ay magsasagawa siya ng hearing, no mga kaibigan. At meron tawag dito sa hearing na gagawin ni Bato eh. 'Di ba? At dito ay medyo tinitiyak niya na mga kaibigan na a-attend daw itong si Digong. Diba? Pero one thing is for sure, ay kinain na naman ni Bato yung kanyang salita. Tama si Mami B, diba? Sabi ni Mami B, wala ba siyang delikadesa para gawin yan? Exactly, diba? Hindi uso sa kanila yung delikadesa. Ang uso lang sa kanila ay yung delicate. Okay. So, eto na mga kaibigan, puntahan natin ito. Okay, puntahan natin ito kung saan natin nakita, mga kaibigan, etong tungkol dito sa balita na ito. Ha? Eto mga kaibigan, ayan, ano, hindi ko alam kung paano kasi palalakihin yan, pasensya na. So, palitin ko na lang yung sarili ko. Para lang mabasa ninyo. Okay? Sabi rito mga kaibigan, Bato to launch Moto proprio probe into war on drugs. Duterte to be invited. Diba mga kaibigan? O, ano ba nilalaman niyang balita na yan? Ha? Galing yan sa GMA News Online. Sabi rito, yan. Senator Ronald Bato de la Rosa on Wednesday said that he will launch a motu proprio investigation into the war on drugs with former Rodrigo Duterte as one of their resource person. Okay? Yan, so iimbitahan nila si Digong nila. De la Rosa, chairperson of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, said this after Senator Bongo mentioned that he is willing to file a resolution to launch a probe into the matter parallel into the investigation by the House Quad Committee. So, tatapatan nila mga kaibigan. Diba? Tatapatan nila, kaya nga parallel eh. Diba? Parallel to the investigation na ginagawa daw sa House Quad Committee. So, anong kalokohan ito mga kaibigan? Mag-aaksaya ng pera. Kung parehas din naman pala tungkol sa droga na may kinalaman itong si Rodrigo Duterte, kaya nga kukuhanin nilang resource person mga kaibigan, bakit hindi nalang pagsabayin, minsanin na lang, di ba? Doon sa Kongreso, nakatipid pa ang Pilipinos. Di ba mga kaibigan? Ito yung isang napakalaking kalokohan, malaking pag-aaksaya sa pera ng bayan, di ba mga kaibigan? Sabi rito, definite na yang during the break. Motu proprio muna habang di pa na-refer sa akin yung resolution ni Senator Bongo. It's definite that I will conduct it during the break. Sabi niya noon, hindi na kinakailangan. Nung tinanong siya nung isang anchor doon sa kung saan siya in-interview, sabi nung anchor, hindi ba kayo maggagawa ng Senate hearing regarding this sa pagkakabanggit sa pangalan ninyo nitong si anong pangalan ni Kerwin? Sabi niya hindi na kinakailangan. Baka sabihin na naman ng mga taong bayan, ginagamit ko na naman yung aking kapangyarihan. Pero dito sabi niya mga kaibigan, it is definite that I will conduct it during the break. Kinain ang salita. Kinain ang sariling salita. Sinira yung kanyang sariling salita. Yan si Bato, di ba? Yan si Bato. Oh, sabi pa rito mga kaibigan, it will be motu proprio while waiting for the resolution that will be filed by Go. De la Rosa said in a phone interview with the reporters. Okay? Tinanong. Ask if he will invite Duterte in the Senate probe. The senator said
ipapatawag natin at kung sino-sino pang cabinet member niya noon na pwede maging resource person. We will invite him and his cabinet members whom can be resource person. Ano napansin nyo mga kaibigan? Ano napansin nyo? Di ba? Magiging bias na naman. Sino raw ang iimbitahan? Hindi iimbitahan yung mga nasangkot mismo sa droga. Ang iimbitahan daw si Digong at ang kanyang cabinet members. Natural, cabinet members niya yun eh. Diba? Natural. Pag anong tinanong nila, aayon lang nang aayon yun. Sila-sila pa rin, sabi nga ni Arnedo Olaes, di ba? Sila-sila pa rin. O di ba? So ito ay isang malaking gaguhan na naman. Diba? Lord Amicus, shout out Lord Amicus. Okay, Moises Arenas, shout out. Asan yung kay Moises Arenas? Yon. Kalokohan mo ba to? Tumigil ka. Kayo ang inaakusahan tapos kayo rin na mag-iimbestiga. Di ba? Para sa ganun, maiiwas na yung sarili nila na maakusahan. Siyempre naman, Boss Moises, di ba? Pag ako nag-iimbestiga, pwede ko bang akusahan yung sarili ko? Malilibre ngayon sa akusasyon. Ganun lang yon, sabi ni ME. Nasira dignidad ng Senado, gawa nila Bato, Robin Bongo, hindi sila nahihiya sa taong bayan. Tax natin ang ginagamit sa walang kwentang SH. Pagkatapos ang lakas pa ng loob at ang kapal ng mukha, tatakbo pa raw bilang re-electionist sa 2025. Alam nyo na mga kaibigan. Sabi dito, kung moto proprio, walang baliwalayan, Boss Al, di ba? Okay na yung baliwala o may kwenta o wala. Ang importante dito mga kaibigan, ipinakita natin na kinain ni Bato yung kanyang sariling salita. Malaking kalokohan, malaking katangahan at napakalaking kagaguhan. Exactly, di ba? Anong ginagawa ni SP Escudero na wag pahintulutan yan dahil po lalabas na bias yan at sila nga subject ng investigation na Quadcom. Ang trabaho nila magpasa ng batas at dapat ang gawin nila mag-inhibit, sabi niya ni ano. And kabayan ko, kapatid ko, one squad forever, shout out. Shout out, okay? Alright, sino pa na dyan? Kaloyal Alex, Romel, okay, yan na, okay? Yon, Sasha and Digwid, shout out Sasha and Digwid, parang Pidea Leaks lang. Exactly, ganun din ang mangyayari doon, mga kaibigan, di ba? Sabi ni Boss Romel, Bato, kunwari pa, ayaw dalhin sa Senado ang hearing tungkol sa WOD, yun lang naman ang huling bar chart para linisin ang kababuyan nila dahil gustong lutuin sa Senado, mas lamang sila. Sabi yan ni Romel, and tama naman, di ba? Kaya nga ang isang senador pangkalahatan ang kinukuhang boto national sila. At ang congressman ay by district, ang trabaho nila magpasa ng batas, hindi sariling interes, kaya nga mas mataas sila sa Congress. And ME, ano yan, papayagan din ba ni Chis Escudero? Titingnan natin mga kaibigan. Kung pahahalagahan ni Chis Escudero yung kanyang pagkatao at mahihiya siya sa taong bayan dahil mahahalata mga kaibigan, di ba? At masisira yung kanyang reputasyon, malamang sa malamang hindi niya papayagan, di ba? Huling baraha, sabi ni Romel. And sabi ni Sasha, maganda matuloy para palubog na sila, moro-moro. Exactly. Ako hindi ko pipigilan to mga kaibigan. Bakit? Kasi kahihiyan din naman nila eh. Hindi alam ni Bato yan, no? Pero ang magiging outcome niyan ay kahihiyan nila. Di ba? Chis, papayag ka ba? Di ba? Nagpatawag ng cabinet meeting lang si Bato sa Senado. Parang yung mga cabinet member from 2016 to 2022, meron tayong reunion sa Senado. Baka naman hindi investigasyon na magaganap, kundi reunion. Kayo naman eh. Ikaw talaga, Boss Al, masyado kang malisyoso.
May masama ba kung mag-reunion sila? Tapos ang napiling nilang venue ay sa Senado? Pagbigyan nyo na. Kaibigan, pagbigyan nyo na. Di ba? O tuloy natin itong binabasa natin. De La Rosa, excuse me po. De La Rosa, former chief of the Philippine National Police, said he has yet to inform Duterte about the proposed Senate investigation, but he is confident. He is confident that former president will attend the parallel probe in the upper chamber. O, di ba? Sabi niya, wala pa pero malaking posibilidad na mag-a-attend siya kung kami mag-imbita. Mukhang mas komportable siya dito sa Senado kaysa sa lower house. I have yet to tell him, but the possibility that he will attend is bigger if the invitation will be coming from us. It seems that he is more comfortable in the Senate than in the lower house, he said. Sabi raw ni Bato, mga kaibigan. Di ba? Okay. So, liitan na natin. Yon, lumaki na naman ako. Diba? Ma'am Lori Pajardo, shout out sa iyo, shout out. Okay, dapat sa Davao nila gawin 'yan, hearing na 'yan. Same with Pacquiao. Tama, di ba? Hindi nga, kayo naman marunong pa kayo. Bakit pinangungunahan niyo si Bato? Kung gusto nilang ganapin yung kanilang reunion sa Senado, di ba? Ayos lang sa kanila yun. Isipin mo, libre na ang venue. Libre ang ilaw. Libre ang inumin. Libre ang pagkain. Di ba? Dahil naka-charge yun sa mga Pilipino. Naka-charge yun sa tax ng mga taxpayer. Kahit sino naman, pag alimbawa ako magtatawag ako ng reunion para do sa aking mga kaibigan at sa mga kaklase ko nung high school, elementary, saka ng college, di ba mga kaibigan? Mas gugustuhin ko na yung libre. Ang mahal kaya ng bayad sa mga venue, di ba? Di ba, mahal na mga bayad sa mga venue. Kinakailangan medyo class pa yon dahil mga cabinet member dati, di ba? Darating si Digong. So, syempre, kinakailangan at least mga 5-star or siguro mga 3 to 4, 5-star, di ba? O, magbabayad sila ng malaki. Kung sa Senado nila gagawin yung venue ng kanilang tinatawag na reunion, libre, di ba? Ay, nako, bato. Hindi ka talaga nag-iisip, bato. Nakita mo na, bato. Diba? Imbis na sana ay hangaan ka ng taong bayan at talagang kumbaga ay sabihin na kapanapanabik at kaabang-abang yung iyong gagawin na investigasyon, bato. Nung sabihin mo na ang iimbitahan mo ay si Duterte at ang kanyang mga kabinete, bato. Hindi hearing ang gagawin mo, hindi investigasyon ang gagawin mo, bato. Ang gagawin mo ay reunion. Sabi ni Ma'am Sasha, budol fight ang kainan, request ni Robin Padilla. Exactly, di ba? Kakainan sila na magkakainan, okay? Resource person, Garmal, Leonardo, Espinedo, Marcos, Mabilog, at Kerwin. Nako! Asa pa tayo na iimbitahan niya ni Bato? Di ba? Asa pa tayo? Kaya si Kerwin nga lang ayaw niya makita. Sabi niya, basta pag nakita ko yan, susuntukin ko yan sa mukha. Sabi ni Kaloyal Alex, siguradong puro lamon lang ang gagawin ni Boy Silly pag natuloy ang hearing ni Bato. Exactly. Host Al, pa-shout out. Orang TV Mix Vlog, magiging new subscriber mo. Host Al, nakasubscribe na po sa akin si
Orang TV Mix at kanina kasama po natin siya doon sa ating first live, no? Si Orang TV Mix na taga San Pablo, Laguna, 'di ba? At meron pa siyang pina-shoutout sa akin na 2 pamilya, no? Si Orang TV Mix Vlog. Paki-suportahan natin mga kaibigan, Orang TV Mix Vlog, okay? All right. Let the show begin in the Senate. Let go Bato Diggs humiliated. Tama, 'di ba? Yun ang hihintayin natin mga kaibigan. Hihintayin natin yung pagkapahiya, 'di ba, ng mga Duterte, ni Bato at nung kanilang mga kasangga. Okay, Max Ilarde, shout out Max Ilarde and Rabi ni Pogi. Sayang ang boto ng tao sa kanila, hindi naman magiging senator yan kung walang utu-utong Pilipinong botante. Nanalo yan dahil malakas pa si Duterte dati. Kaya nga inaani ng tao at ng Senado ang gawa ng mga botante. Tama. And Maria Fe Palisok, shout out, bagong subscriber. Oy, maraming salamat sa mga bagong subscriber na nagtitiwala po sa ating channel, ha? Okay? Rest assured po na gagawin po natin ang lahat para hindi mapahiya itong channel sa inyo sa mga pagtitiwala ninyo. Maraming salamat po sa mga bagong subscriber, okay? All right. Oh, Romel, bato, ano ba to? Di ba? Ma'am Lori Pahalo, magandang gabi from Max Ilarde. Maria Fe Palisok, welcome po in this channel. Sabi ni Arnedo Olaes and Max Ilarde, MNSO from RN2 Cells. No, mga kaibigan. So, ito lang mga kaibigan, di ba? Ang tanong lang dito, no, mga kaibigan, ay kailan pa naging komedyante itong si Bato? Di ba? Kailan pa naging komedyante itong si Bato, mga kaibigan? Alam natin, sinungaling, oo, normal yan, di ba? Sinungaling naman talaga at hindi marunong umamin itong si Bato, no, mga kaibigan? Kinakain ng salita, alam din natin yan. Matagal na, di ba? At ngayon, napatunayan na naman. Sabi niya, hindi ako gagawa ng anumang hearing. Tapos ngayon, di ba? Magsasagawa siya during the break. Ngayon na lang sana yung pagkakataon na medyo makakatipid-tipid ang Senado dahil naka-break sila, di ba? Pero hindi, sasamantalahin pa rin nitong si Bato. Talagang gagastos pa ng husto, gagamit ng ilaw, ng pagkain. Di ba? Simple lang naman yan, mga kaibigan, katulad lang nitong hawak ko. Di ba, mga kaibigan, ang mga yan ay malinaw na mga ayan, mangga. May nagbigay ng mangga sa akin kanina. Kasarap, katamis. Mangga galing sa ang tawag doon, galing sa kalimutan ko na saan bansa galing to. Napakasarap, parang Indian mango, mga kaibigan, no? Galing niya sa sa Egypt. Yon, galing sa Egypt, no, mga kaibigan. Okay, anyway, balik tayo dito sa pinag-uusapan natin. So, kung meron po kayong maidaragdag na mga impormasyon o gustong mga komento, no, mga kaibigan, ay wag po kayong mag-atubili na i-comment diyan sa ating comment section, lalong-lalo na po sa mga team replayer natin, no, mga kaibigan, dahil sa importante ang inyong mga komento. Binabasa ko po yan, mga kaibigan. Binabasa ko po yan at yan po ay ating nire-reaksyonan. May thumbs up, may puso, mga kaibigan, di ba? Pero never ako nag-thumbs down ng aking mga komento. Kahit minsan mga negative pa yan, hindi ko rin binubura yan. Hindi ko lang siya nilalagyan, hindi ko lang siya minamarkahan, no? And napaka-importante ng mga komento nyo, mga kaibigan, dahil sa pagkaminsan, kapag ka talagang, kumbaga ay drain na ako, na wala akong maisip na content, mga kaibigan, no? Kasi tayo naman hindi tayo nag-iisip ng content ng magdamag, eh, 'di ba? Tulad nito. Kanina pa ako naglalaro doon sa salas ng aking ang tawag doon, mga kaibigan, yung nilalaro ko, yung scatter, 'di ba? Pagkatapos, yun, may nagpasa sa akin ng video. Gawa kagad ako ng thumbnail. Tapos nung buksan ko tong aking computer, nagtry ako naghanap ng balita. Ayan, lumabas itong si Bato, 'di ba? So, ayun, nagka-content tayo, no? Ngayon, ibig sabihin, mga kaibigan, kapag talagang drain na ako, wala akong makuhang content, diyan ako humuhugot sa mga komento ninyo,
ng aking mga content, no, mga kaibigan. Okay, go Philippines, shoutout. Masyado malakas laugh sound mo, bro. Masakit sa tenga, hinaan mo ng konti. Okay, di wag ko na lang gamitin. Di ba? Hindi ko alam mag-adjust eh. Alright. Okay, and okay. Shoutout Go Philippines ha. Isang malaking kahihiyan na yan. Yung hearing kay Kibuloy, isa ng malaking kahihiyan. Mas lalo ito. Tama, di ba? O yun nga lang PIDEA leaks, di ba mga kaibigan, na walang nangyari. Malaking kalokohan eh. Ang Quadcom ang maglalabas ng partial report ni in relation to EJK and General Barayuga. Korte na ang magdidetermine ng kaso na yan, kaya wala na silang magagawa diyan para i-reverse ang investigation. Exactly, di ba? Thumbs up down coming from Carl Alejo Basaw. Maraming salamat and shout out Carl Alejo Basaw. Okay? So yun mga kaibigan, maraming salamat po